it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Magandang hapon po sa inyong lahat. With public trust comes public accountability. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Betrayal of the public trust. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na bilang ng ating mamamayan, marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor, ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Ngayong araw na ito ay malakas na mensahe na panahon na para wakasan ang paglulustay ng pondo ng taong bayan. Ang taong bayan na naghihirap sa ngayon na napakatindi ng krisis ay nagbabayad ng buwis at kung ano-ano pang bayarin ng gobyerno. Kaya't walang karapatan si Vice President Sara Duterte na lustayin ito. Dapat managot si Vice President sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi dapat na binababoy ang proseso ng mekanismo ng accountability. Hindi dapat tinatakasan ito. Ito ay dapat hinaharap at sa maluwag na proseso at demokratikong proseso ay dapat ipinapaliwanag ng mga halal ng bayan kung papaano nila ginagastos ang pondo ng taong bayan. Ngayon, kami po ng mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers ay kaisa po sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon bilang complainant sa pagpapa-impeach po no, sa ating VP Sara Duterte at sa resign DepEd Secretary. Kami pong mga guro, malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor. Siyam sa bawat 10 guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. Hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom at talagang humuhugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya galit na galit po talaga yung mga teachers natin habang naririnig po namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaanong nilulustay yung pera ng bayan ng ating
isa sa mga pinakamataas na posisyon at opisyal ng ating gobyerno. Para po sa amin, na mga teachers, kung hindi nagpe-perform ang isang estudyante, at para po sa amin, na mga teachers na hindi sumasagot sa mga simpleng tanong, hindi talaga siya fit sa posisyon na yan, kailangan po siyang i-kick out. Para sa aming mga teachers po, kaisa po kami sa pagpapanagot sa ating VP Sara. Tingin po namin ang 612.5 million na pera sana sa confidential fund ay makakapaglaan na sana na napakaraming classroom, 300 classroom na sana yan, at makakapagpasahod ng mga bagong guro na kailangan natin sa Department of Education. Fabricated ng mga ebidensya ng auditing kung saan nga ba tunay na ginagasta ang pera ng taong bayan na nasa kanyang opisina. Nandyan din po na nasaksihan ng mga kabataan ang pambabastos mismo ni VP Sara Duterte sa proseso ng pagdinig at paghingi ng accountability sa kanya sa lahat ng mga nilustay niyang pondo mula sa pera ng taong bayan. Mula po sa lahat ng ito na nasaksihan ng mga kabataan, mula nang maupo si VP Sara Duterte sa pwesto, hindi na po papayag ang mga kabataan na maging bystanders lang habang pinapanood si VP Sara Duterte na pagnakawan ng pondo. Ang mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan, grabe po ang epekto ng kalamidad, serye ng kalamidad. Walang makain, nagugutom ang magsasaka, pero ang opisyal ng pamahalaan ay milyong piso. Kaya para sa amin na naghihirap at nagugutom, dapat ay magkaroon ng pananagutan si VP Sara. Kaya po, kaisa kami na dapat ay ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Salamat po. At itong confidential funds na ito ay ginamit sa personal na interes at sa katiwalian. Katiwalian laban sa sambayanan. Ako po ngayon ay nandito bilang anak ng mga biktima ng human rights violations, kasama ang mga nanay natin mula na biktima rin nung Bloody Sunday, grupong karapatan at grupong hustisya. Nanawagan po kami na patalsikin at impeach si Sara Duterte na binibigyan namin siya ng pagkakataon sa isang demokratikong proseso na harapin ang reklamo at ang tuloy niyang pandarambong sa bayan. Kami po ay nakikisa sa impeachment ito at nananawagan na magbitiw sa pwesto si VP Sara. Yun lang po. Alright, bago tayo pumunta doon sa ating mga endorsers, no? Fast facts lang kaugnay ng impeachment, no? Bago yun. Fast facts, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. No? So 2 taon na mula nung nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment complainants. We only cite 1 ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, 1 ground. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madidesisyonan ng mga senador. 3 acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the 3rd quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability. Paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag
No, umpisa pa lang ng budget hearing, di na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na no para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth no si Vice President Sara Duterte. Nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations, at sa tingin po natin sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. Local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Kung gusto mong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. Pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na, ayan na. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach